Masayang araw po, mga ka-PL. Nagsama na ang dalawang plastic, si Lutang at si Bangag. Natuloy din ang kanilang pagkikita, mga kababayan. Dumayo si Bangag sa baluarte ni Inang Lenlen, mga kababayan, para kuno sa isang inspeksyon sa flood control project sa baluarte ni Inang Lenlen, mga kababayan. Maniniwala ho kayo? Na inspection lamang sa flood control project ang pinunta doon ni Bongbong Marcos. Kasi pinasunangalingan niya po, mga kababayan Itinanggi niya sa media na ang tanong kung mayroon ba silang napag-usapan ni Lenlen tungkol sa politika. Ang sabi ni Marcos, eto po sa video panunuorin natin, mga kababayan. Napakahirap na paniwalaan nitong si Marcos. Mambubudol, bolero, ipokrito. Totoo naman mga kababayan Hindi niya ba tayo binudol? Di ba? Binola noong nakarang halalan 2022. Hindi ba siya ipokrito? Di ba? Ito na po yung video. Panoorin na po natin ang mga pinagsasabi nitong si Bangag, mga kababayan, sa interview. Ito na. So, we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Mr. President, flood control issue. Nakikita po ang visit ninyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging alliance with Naga City? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Okay, tanyo na. 2 beses niyang itinanggi, mga kababayan, na hindi daw po sila nag-uusap ni Leni Robredo tungkol sa politika. Pero ang suot niyang medyas, kulay pink. Ano ibig sabihin nun? Sinungaling itong mama na ito. Bolero. Ipokrito. Walang pinag-usapan na politika. Maniniwala kayo dyan sa mama na yan? Hindi nakapanipaniwala. Kaya nga bumaba ng husto yung kanyang trust ratings, mga kababayan Ngayon, pilit niyang itinataas ang trust ratings niya, ang kanyang approval, ang kanyang performance. Anong ginagawa niya ngayon? Nag-iikot siya. Kuno, inspection sa mga flood control project para kumpunihin daw, para gumanda ulit ang kanyang performance. Kasi nung mga nakaraan, talagang bagsak. Kasi tatamad-tamad, tutulog-tulog sa pansitan itong Bangag na ito, mga kababayan. Kaya ngayon, bumabawi siya. Kinakailangan niya po, mga kababayan, na ibalik o tumaas muli. O kahit bahagya lang, tumaas lang ng bahagya yung kanyang trust ratings, approval, at saka performance. Kailangan niya po ngayon yan. Bakit? 1 taon mahigit na lamang po, mga kababayan. Magkakaroon na po ng filing of candidacy sa pagkapangulo sa 2028. Ngayon, kung mananatili pong mababa ang kanyang trust ratings, performance, at saka approval, sinong boboto sa magiging manok niya? Halimbawa man, kung totoo na si Leni Robredo ang magiging manok nito, kahit na alam natin na malayo ang diferensya nilang dalawa ni BP Inday Sara, mananalo kaya si Leni? Sa 2028, mga kababayan, kahit na tinanggi nitong si Leni na, hindi ako tatakbo. Wala akong plano. Okay na ako dito sa Naga. Isa rin sinungaling niya si Lenlen. Nahawahan na ni Bangag, mga kababayan. Natural. Ito nag-uusap sila bago man ang tanungan portion
ng mga media na dumalo sa event na yan, syempre, pinag-usapan din nila na huwag mo nang sabihin na nag-usap tayo sa politika. Ikaw ang kukunin kong presidente, patakbuhin ko sa 2028. Deny! O, kasi, mapapahiya ho sila. Dahil ang Inday Sara nagdeklara na tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, di ba? Yang sagwa naman, awkward naman masyado, mga kababayan. Kung biglang nagpunta si Marcos sa baluarte ni Lenny, tapos halimbawa, nasabi nila sa media na oo, si Lenny ang manok ko sa 2028. Lalo ho silang pagtatawanan. Sigurado, makakantsawan na naman sila, hindi lang si Marcos, kahit si Lenny Robredo, madadamay din sa kantsaw ng mga DDS, mga kababayan. Sigurado yan. Kaya nga, naniniwala ako na baka kasi Lenny ang may sabi nito na na wag muna nating sabihin, natatakbo ko. Ngayon, ilihim muna natin. Kasi si Lenny, sinabi niyang hindi daw siya tatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Mananatili daw siyang mayor sa Naga. Maniniwala kayo? Na para sa akin nga, itong pinunta ni Marcos doon sa baluarte ni Lenny Robredo, pamumulitika na ito Tapos sasabihin ni Marcos, hindi, unahin natin ang serbisyo, tsaka ng pamumulitika, pero darating tayo dyan. O, di ba? Kita nyo kung gaano niya tayo binibilog, binobola, at pinagsisinungalingan, mga kababayan? Presidente ba yan? Di ba? Walang tapang. Walang tapang na tapatan ang deklarasyon ni Inday Sara. Ang ginagawa niya lang, mga kababayan, kunwari, pa-inspection sa mga flood control project dyan sa Naga, pero wag ka. Meron ng mga patagong pag-uusap yan. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawang plastic na lutang at bangag. Kung meron man kayong mga patago na mga pag-uusap tungkol sa politika, karapatan nyo yan. Pero meron ding patago na pag-uusap, malamang ang kampo ni Inday Sara at umanda kayo dahil kasado na. Mga kababayan, sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang magiging vice-presidente ng ating pangalawang Pangulo kung sakasakaling tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Wala pa tayong idea dyan. Pero isa lang mga kababayan masasabi ko, simple lang po, ayaw ni Tatay Digong ng hindi abogado na maging vice-presidente ni Inday Sara sa 2028. Kung pangahawakan niya ni Inday Sara, kung hindi niya nasusuwayin yung kanyang tatay. Siguro naman, sa mga nangyari kay Inday Sara ngayon, na minsan nang nagbabala sa kanya ang ating Tatay Digong, di po ba? May bagahe yan si Marcos. Adik yan noon, ay bangag yan noon, bangag pa hanggang ngayon. Yun, maliwanag na babala na yon ni former President Duterte kay Inday Sara, pero hindi po nakinig si Inday. Kasi pinanghawakan niya ang ipinangako sa kanya ni Super Tae at saka ni Bangag na kapag ka nanalo si Marcos maging presidente man, at ito nga nangyari sa ating bansa, ay susundin ni Marcos ang mga nasimulan ni Pangulong Duterte na hindi nangyari. Di po ba, mga kababayan, maniniwala tayo sa tao na yan? Mahirap na paniwalaan si Marcos. Hindi ako naniniwala na walang pinag-usapang politika itong dalawa na ito. Pero malalaman din natin yan. Nahihiya lang silang umamin. Baka makantsawan sila at sasabihin natin mga DDS, Yan ang ipangtatapat mo sa matalino naming VP Inday Sara, matapang pa. Isang
lutang. Ha? Original lutang. Di ba, mga kababayan? O ito pa, dagdag ko, itong pagmamatapang ni Benny Abante, mga kababayan, kay BP Inday Sara. Alam mo kung sino matapang tumama na ito? Kung makapagsabing hindi daw siya matitinag kay Inday Sara, ba, tapang mo ha? Hindi ka nanalo sa distrito mo eh. Pilit ka nga lang inupo dyan eh. Tapos, sasabihin mong hindi ka natitinag. O, tignan natin. Pag naging presidente na si Inday Sara, baka lumuhod kang umiiyak. Kasama ka. Ha? Kasama ka na sa listahan, Benny Abante. Sa totoo lang. O, eto sabi ni Abante, hindi ako natitinag. Ba, talaga ha? Tinawag ni Manila 6th District Representative Benny Abante sa isang bengador, si Vice President Sara Duterte. Mabebenga ka talaga. Dahil tinawag mong bengador si Inday Sara, ikaw ang uunahin niyang bengahin, Benny Abante. Ngunit, banta niya, hindi siya takot kahit pa maging Pangulo ang Vice Presidente sa 2028 at balikan siya nito. Handang-handa siyang balikan. Benny Abante, huwag kang mag-alala. Nakaprogram na yan. Ikaw ang uunahin. Kasi ikaw ang nananatili pa ngayon dyan sa pwesto mo. Pero sa 2028, sigurado ligwa ka rin, matatalo ka rin. Makakahanap pa rin ng katapat, pero hindi ibig sabihin yan na natalo ka na. Halimbawa, matalo ka sa 2028, palalagpasin na ni Inday Sara yung mga ginawa nyo sa kanya at sa kanyang ama. Mananagot kayo. Naniniwala rin si Abante na sufficient o sapat ang basihan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Tuluyan itong gumulong sa Kamara. Gugulong yan sa Kamara. Pero yung sinasabi mo, Abante, na sufficient ang mga dokumento at mayroong tunay na basihan ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo, suntok sa buwan yan. Kasi kung totoo man na mayroong basihan, Benny Abante, sana noon pa lang na-impeach na si Inday Sara. Ilang impeachment complaint na ba ang naibasura at hindi kinatigan ng Korte Suprema? Baka nakakalimutan mo, Benny Abante, na ang basihan ninyo ngayon sa pinakahuling impeachment complaint kay Inday Sara, yun pa rin nung nakaraan. O anong pinagkaiba? Kung noon nabasura, siguradong basura din ang kinalabasan nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Benny Abante, humanda ka na dahil babalatan ka ng buhay ni Inday Sara. Lagot ka. Benny Abante, walang pikunan Sumagot lang kami sa'yo kasi tinawag mong bengador si Inday Sara. Hindi naman mambibenga si Inday Sara kung wala kang kasalanan. Mabebenga kayo. Mabebenga kayo sa kulungan. Yari. Kaya dapat nyo yang paghandaan. Kasi 1 taon na lang mahigit. Magkakaroon na ng filing of candidacy, Benny Abante. Kinakabahan na ba kayo? I-enjoy nyo muna. Kayong lahat na mga nagtulong-tulong para sirain ang mga Duterte, especially Inday Sara Duterte. I-enjoy nyo muna itong mga araw na nalalabi sa inyo na kayo meron pang mga pwesto sa gobyerno. Dahil mauubos at mauubos din yan. Parang kandila na paliit. Hanggang sa maubos, mapatay ang ilaw,
Lagot na. Ah, Benny Abante, handa na ba kayo? Palagay ko hindi pa, mga kababayan. Bakit? Kasi kung handa na itong mga ito, mananahimik na lang yan eh. Kaso, tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kay VP Inday Sara eh. So, hindi pa ito handa. Nagtatapang-tapangan pa ito sila para siraan pa rin ang pangalawang Pangulo kahit na hindi nila matibag-tibag. 2 taon o 3 taon binabanatan si Inday Sara, sinisiraan itong mga ito. Tumala ba, Benny Abante, mga paninira ninyo kay Inday Sara? Wala eh. Lalo pang lumakas eh. Oh. Ano pang silbi ng mga paninira ninyo ngayon kay Inday Sara na walang pinagkaiba noon? Di ba? Wala nang silbi yan. Ako sa'yo, ngayon pa lang, lumuhod ka na Inday, umiyak ka na. Malay mo, baka patawarin ka, pero dawit ka, kaya malabo ka mapatawad, magbabayad ka na lang. Magbabayad ka saan? Gano'n, no? Hawak mo, bakal na malamig. Okay, hanggang dito na po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.